Isang araw, nagising ka na lang na may malaking pangarap. Pangarap na magtayo ng sarili mong negosyo. Excited ka, full of hope, at ready nang maging boss ng sarili mong negosyo. Pero paglipas ng ilang buwan, nagulat ka na lang dahil ang expected mong kita, unti-unting nauubos, at ang pangarap mo, dahan-dahang nagiging nightmare. Bakit nga ba maraming negosyo ang nagsasara agad sa unang taon pa lang nila? Paano mo mapoprotektahan ang iyong pinaghirapang puhunan? Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, paki-subscribe para updated ka sa mga upcoming videos ko. Tara, samahan mo ako hanggang dulo. Tip number 1. Huwag ipagsama ang bulsa ng negosyo at bulsa ng pamilya. Magsimula tayo sa kwento ni Aling Maria. Si Aling Maria ay nagtayo ng isang magandang tindahan. In the first month, napakalas ng sales. Tuwang-tuwa siya dahil gabi-gabi ay puno ng coins and paper bills ang kanyang lalagyan. Isang araw, may biglang nanghingi ng pambayad sa kuryente ng bahay. Kumuha siya sa kaha. Kinabukasan, gustong bumili ng bagong sapatos ang kanyang anak. Kumuha ulit siya sa lalagyan. Ang akala ni Aling Maria, basta may laman ng kaha, ibig sabihin ay kumikita siya. Heto ang big mistake na madalas nakakabagsak sa mga nagsisimula. Ang pera ng negosyo ay hindi mo personal na pera. Kapag pinaghalo mo ang kita ng tindahan at ang panggastos sa bahay, unti-unting mauubos ang iyong puhunan nang hindi mo namamalayan. Para maiwasan ang pagkalugi, kailangang bigyan mo ang sarili mo ng saktong listahan. Kung magkano ang itinakda mong sweldo para sa sarili mo, iyon lang ang pwede mong gastusin. Ang natitirang kita ng negosyo ay dapat manatili sa negosyo para pambili ng bagong stocks at para lalong lumaki ang iyong tindahan. Tip number 2. Kilalanin ang iyong mga mamimili. Ngayon, pumunta naman tayo sa kwento ni Juan. Si Juan ay mahilig sa mga mamahaling kape. Dahil pangarap niyang magka-coffee shop, nagbukas siya ng isang aesthetic na coffee shop malapit sa isang public market. Wow! Nagbenta siya ng kape na nagkakahalaga ng 200 pesos every cup. Uh-oh! Lumipas ang 1 week, tila wala nang bumibili. Ang mga tao sa palengke ay naghahanap ng murang kape na mabilis inumin bago magtrabaho. Dito natin makikita ang kahalagahan ng pangalawang tip. Kailangan mong kilalanin kung sino talaga ang iyong mga mamimili. Hindi porket gusto mo ang isang produkto, ay iyon din ang gustong bilhin ng mga tao sa paligid mo. Bago ka maglabas ng malaking pera, mag-observe ka muna. Alamin mo kung ano ang hinahanap ng mga tao sa iyong lugar, kung magkano ang kaya nilang ibayad, at kung anong problema ang pwede mong bigyan ng solusyon. Kapag ibinigay mo ang eksaktong kailangan ng market, hinding-hindi ka mawawalan ng customer. Tip number 3, magsulat at mag-track ng bawat piso. May isang kilalang kasabihan, ang hindi mo nabibilang, hindi mo mapapalago. Kilalanin natin si Peter, isang online seller ng mga damit. Masipag si Peter mag-live selling at araw-araw ay marami siyang napapadalang parcels. Pero pagdating ng katapusan ng buwan, nagtataka siya kung bakit wala siyang natatabing pera. Nasaan ang kita? Uh-oh! Nang suriin ng mabuti, doon niya nalaman na hindi niya na isusulat ang iba pang mga gastusin. Ang bayad sa plastic, ang shipping fee, ang kuryenteng nagamit sa live, at ang mga naging defect ng ilang products. Akala niya ay kumikita siya dahil malaki ang benta, ngunit mas malaki pala ang mga nakatagong gastusin. Tip number 4. Mag-ipon ng emergency fund para sa negosyo. Isipin mo ito, maayos ang takbo ng iyong negosyo. Lahat ng plano mo ay natutupad. Ngunit biglang dumating ang isang matinding bagyo. O kaya naman, ay biglang nasira ang pangunahing makina na ginagamit mo araw-araw. Kung ang lahat ng hawak mong pera ay nagastos mo na, o kaya naman ay nakatali lahat sa paninda, paano mo itutuloy ang negosyo mo? Ito ang dahilan kung bakit marami ang napipilitang magsara bigla. Wala silang laban kapag dumating ang unexpected na pagsubok. Magtabi ng emergency fund para sa iyong negosyo. Ito ay perang nakatabi lang at hindi mo pwedeng galawin maliban na lang kung may matinding krisis. Ang pondong ito ang magsisilbing salbabida mo para manatiling buhay ang iyong negosyo kahit magkaroon ng mahihirap na buwan. Huwag mong ubusin ang lahat ng kita sa luho
Mag-ipon para sa kinabukasan ng iyong pangarap. Ang huling tip na nais kong iwanan sa inyo ay ang kahandaan na mag-adapt. Kung dati ay umaasa ka lang sa mga taong naglalakad sa harap ng tindahan mo, ngayon ay panahon na para gumamit ng social media. Matutong magbenta online, gumawa ng magagandang videos, at subukan ang mga bagong paraan ng pagmamarket. Ang matagumpay na negosyante ay hindi ang pinakamayaman, kundi ang pinakamabilis matuto at sumabay sa pagbabago ng panahon. Ang pagtatayo ng negosyo ay isang mahabang journey na puno ng hamon. Ngunit sa tamang kaalaman at disiplina, kayang-kaya mong iwasan ang pagkalugi at makamit ang tagumpay. Sana ay may na-learn kayo sa topic na ito. Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe para updated ka tuwing may bagong video upload sa channel ko. Maraming salamat sa inyong oras at laging tandaan, ang bawat pangarap ay kayang makamit basta may tamang diskarte at tiwala sa sarili. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo sa susunod nating video.